Kung trader tayo sa crypto, siguro ang paborito nating tanong ay paano ba mag-take profit ng maayos? Isa pa, bakit sinasabi nilang parang imposibleng makapagbenta sa pinaka-top ng market? Maraming nagsasabi na halos imposibleng tamaan ang eksaktong top. Ipapaliwanag natin kung bakit at ano yung mga solid plan para hindi tayo maipit sa euphoria at sa bear market. Let's check again the market cycle kung nasaan na ba tayo ngayon. Again, this is an educational content only, not a financial advice. Ikaw pa rin ang may final say sa pera mo. Kaya laging i-manage ang risk at wag mag-all in on hype. Unang truth bomb, hindi natin mahuhuli ang pinakatuktok ng consistent dahil ang market top sa crypto madalas nangyayari sa sobrang bilis. Manipis ang liquidity sa taas at puno ng trap moves. Sa peak, nagkakaroon ng whipsaw dahil sobrang dami ng nagte-take profit at mga stop orders na natitrigger halos sabay-sabay. As a result, lumalabas ang week of death o yung malalim na candle na nagpapunish sa late buyers at sa mga nagpipilit sumalo ng breakout sa huling segundo. Psychologically, dala rin ng greed at ng anchoring bias ang pagkapit sa isang hirit pa kahit overloaded na ang trend. Ang tamang mindset dapat ay hindi natin maging goal ang eksaktong top. Ang goal natin ay makuha ang large part ng middle ng trend at makapag-take profits in a controlled, rule-based way bago ma-invalidate ang structure. So para mas maintindihan natin kung kailan tayo maglaladder ng exits, we need to know the cycle itself. Sa crypto, pasok pa din dito ang 4 stages of market cycle na ilang beses na nating na-discuss dito sa channel. Accumulation, mahina ang interest. Mabagal ang galaw dito, kadalasan nagpo-position ang mga smart money. Ang markup naman, ito yung momentum phase. Nag-uumpisa ang narratives at inflows. Sa distribution, dito nangyayari ang euphoria, madalas all-time high prints na may trap at markdown. Nagaganap na ang sharp unwinds, liquidity vacuum, disbelief rallies. Historically, maraming trader ang tumitingin sa Bitcoin halving bilang metronome ng macro cycle. Bumababa ang bagong supply, kaya lumalakas ang supply shock narrative. Ang huling halving ay nangyari noong April 20, 2024 nang bumaba ang block reward mula 6.25 BTC papunta sa 3.125 BTC. Mula sa date na yan, karaniwan sa nakalipas na cycle, ang euphoric tops lumalabas humigit kumulang 12 to 18 months later. Bagamat hindi yun guarantee. Ngayon, nasa na ba tayo? Ngayong September 2025. Una, tingnan natin ang big picture. Bitcoin is trading around 115,000 after tagging fresh all-time high in mid-August bago nag-range at nag-consolidate. Marami ring outlets ang nag-confirm ng bagong record high sa week ng August 13 to 14 na sinundan ng pullback at digestion phase, typical sa post-euphoria na paghinga ng market. Ibig sabihin, structurally bullish pa rin ang larger trend pero short-term ay mas choppy habang nagre-reprice ang risk. Sa mas malawak na market, ang total crypto market cap ay nasa bandang $4 trillion area habang ang Bitcoin dominance ay nasa high 57% handle. Ibig sabihin, si Bitcoin pa rin ang bida sa liquidity share. Pero may mga signs na umiinit ang rotation papuntang Ethereum at ilang large caps dahil sa mga ETF flows nitong August. Sa mga ulat, nakita ang malalaking net inflow sa Ether-focused product habang umi-standby o nagkakaroon pa ng net outflow sa Bitcoin products ilang linggo matapos ang all-time high. Isang classic na mini rotation, signal na madalas nangyayari habang humihinga ang Bitcoin trend. Anyway, ang spot Bitcoin ETF andyan na at malalaki na ang AUM. Sila ang nagdala ng bagong institutional na demand na tumutulak sa structural bid ng market. Kahit nagkakaroon ng mga lingguhang inflows, outflow swing, hindi maikakaila na mas naging mature ang market structure dahil mas malaki ang regulated access at mas maraming portfolio na may Bitcoin allocation. Combination nitong having reduced supply at ETF-driven demand ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-print ng bagong all-time high si Bitcoin noong August. Pero tandaan, kahit mas institutional na ang market, hindi ibig sabihin nun wala ng deep pullbacks. Ang difference lang, mas marami ng deep buyers at mas dynamic ang liquidity zones. So anong ibig sabihin nito para sa profit taking natin? Simple lang, gamitan natin ang dalawang lane approach, on strength at on weakness. On strength means naglalagay tayo ng pre-planned laddered limit cells sa mga logical resistance
resistance at extensions areas habang malakas pa ang trend. On weakness naman, meaning may malinaw tayong kill switch kapag nabasag ang trend structure dahil nasa post all-time high consolidation tayo. Mas may sense ang mag-scale out ng portion on strength kapag may malalakas na push pabalik sa resistance band imbes na mag-FOMO sa bawat candle. Pagkatapos, panatilihin ang core position kung bullish pa tayo sa macro pero may naka-ready na invalidation kapag nabasag ang weekly support. Ito ang practical, step-by-step framework na pwedeng i-adapt sa style natin. Una, we can map our portfolio sa tatlong buckets. For Bitcoin allocation para sa long-term thesis, majors tulad ng Ethereum at top altcoins para sa momentum rotation at satellite o alt bets para sa high beta plays. Ang core natin ang pinakamahigpit ang rules at pinakamabagal natin iikot. Dito pwede tayong mag-DCA out by time kapag nasa late cycle window na tayo. Ang major bucket naman pwedeng gamitin ng trend following exits tulad ng weekly close, below the 20-week moving average o break ng parabolic trend. Sa satellite bucket, mas aggressive ang profit taking kasi sila ang unang napapurge sa liquidity crunch. Paano mag-ladder on strength? Gagamit tayo ng 3 hanggang 5 tier para hindi tayo over-engineered. Halimbawa lang, kung galing tayo sa maagang entries noong pre-breakout, maglabas tayo ng 10 hanggang 20% ng total position sa bawat retest ng prior high o kapag nag-extend ang price ng 20 to 30% above a rising 100-day average. Hindi ito magic numbers, pero naglalayong i-convert ang unrealized profits into realized cash habang lumalayo ang price mula sa trend base. Kung mapansin nating mabilis ang wick at manipis ang order book sa taas, we can adjust ng mas conservative increments para hindi mahagip ng slippage. Kapag nasa alts tayo, doble ang pagiging maingat. Mas maliit na portion pero mas madalas kasi mas volatile ang mga yan. Paano naman ang on weakness? Pwede tayong mag-set ng structural invalidation sa weekly time frame para hindi tayo mauubos sa intraday noise. Common rules na madaling sundan nang hindi kailangan ng exotic data. Una, kung mag-close ang weekly below the 20-week EMA matapos ang all-time high at hindi tayo makakita ng immediate reclaim sa loob ng 1 o 2 linggo, maglabas tayo ng malaking portion. Pangalawa, kung mabasag ang prior higher low na nagsilbing pivot ng last impulse, pwede ulit tayo mag-take profit. Pangatlo, kung sabay nating makitang bumababa ang price at bumabagsak ang dominance ng Bitcoin habang nag-surge ang stablecoin dominance, sinyalis yun ng risk at maraming umi-exit. Hindi natin kailangan hulaan ng exact top, kailangan lang natin masunod ang rules kapag nagbago ang structure. Dahil late cycle window na tayo, kung susundin ng typical halving rhythm, magandang may time-based DCA out tayo sa core natin. Kung ang halving ay April 20, 2024, ibig sabihin nasa roughly 16 and a half months post-halving na tayo ngayong September. Historically, dito banda naglalabasan ng distribution at mga rotation squeeze bago ang mas malalaking correction. Bagamat hindi laging pareho ang timing at amplitude bawat cycle. Kaya practical na mag-set ng weekly o bi-weekly na fixed percentage sells sa core. Halimbawa, 1 to 2% ng natitirang core position kada linggo habang nagpapatuloy ang consolidation sa bandang 104,000 hanggang 114,000 range. Kapag nag-break out to genuine price discovery ulit at may confirmation sa volume, i-post natin ang DCA out at hintayin ang susunod na structure bago tayo maglabas. Importante ring pigilan ang all or nothing mentality. Ang mga trader na naghihintay ng mythical final push para i-sell 100% sa isang price lagi ang nauunang mawipso. Mas healthy ang stage exits. Isipin natin ang profits na parang inventory. Hindi natin nilalabas lahat sa isang customer. Binabalanse natin para laging may stock kapag tataas pa ang demand at may cash pa rin tayo kapag humina ito. Emotionally, mas magaan din sa ulo ang gradual realization kesa sa binary bets. Ngayon, i-ground pa natin sa data ang picture matapos ang bagong all-time high noong mid-August at ang kabuuang crypto market cap ay nasa halos $4 trillion habang nasa mid-57% ang Bitcoin dominance. Ang ibig sabihin nito sa strategy, hindi pa tapos ang macro uptrend pero mataas na ang posibilidad ng rotations at ng chop habang nagbabalance ang inflows. Lalo na't nitong Agosto, nakita nating mas malakas ang pagpasok ng pondo sa Ethereum ETF at ilang majors kumpara sa Bitcoin funds sa ilang linggo. Kapag ganito ang tape, mas may edge ang sell into the strength sa mga resistant tops at ang buyback only on reclaim kesa sa paghabol sa gitna ng range. Para sa Ethereum at iba pang majors, gamitin na rin natin ang dalawang lane approach pero mas responsive ang triggers.
Halimbawa, kung may malinaw na ETF-driven momentum sa Ethereum at nagre-reclaim ito ng multi-week range high, maglabas tayo ng portion into extension at i-trail natin ang remaining gamit ang daily higher low structure. Kapag nabasag ang daily trend ng walang immediate reclaim, huwag tayo magpakabayani at mag-harvest ng profits at maghintay sa next setup. Sa alts, mas brutal ang risk management. Isipin natin na laging may liquidity exit door problem. We can plan na kung saan tayo lilipat, pabalik sa BTC, Ethereum o sa cash or stable kapag biglang nag-dry up ang bid. Isang malaking tanong, pero paano kung may isa pang blow off top? Valid kasi may mga macro tailwinds pa rin umiihip kabilang ang policy expectation at institutional adoption dynamic na nagbuboost noon ng price papunta sa bagong record high nitong August. Kung mangyayari yon, ang role ng rules natin ay hindi para pigilan tayong mag-participate, kundi para siguraduhin may structure ang paglabas natin ng profits habang lumalakas ang hangin. Gawin natin konkretong template na pwede nating i-tweak. Isipin natin meron tayong 40% sa core, BTC, 30% sa majors, at 30% sa alt. Para sa core, makakapag-DCA out tayo ng 1 to 2% weekly for the next 8 to 12 weeks habang nasa consolidation band tayo. At hihinto kung magpiprint ng decisive weekly breakout with follow-through. Para sa majors, we can take profits ng 10 hanggang 15% ng bucket sa bawat retest ng prior high o sa mga extension moves. Tapos i-trail lang natitira sa ilalim ng daily higher low. Para sa alts, 8 hanggang 10% na maliliit na portion ng gamitin natin sa paglabas. Mas madalas at mas maaga kesa kay BTC at Ethereum, at huwag kalimutang i-convert back to BTC, Ethereum o stable kapag lumalabas ang weakness. Ang mga ratio at percentage na ito ay starting point lang at pwede nating i-align sa risk tolerance natin at sa laki ng account na meron tayo para hindi tayo mapilitan magpanic. Dagdag reminder, cash is a position. Kapag late na tayo sa move at nasa resistance ang price, mas okay na maghintay sa pullback confirmation kesa pumasok sa gitna ng liquidity hunt. Ang trabaho ng trader at investor ay hindi hulaan ang future, kundi mag-respond sa structure. Kung weekly structure ang sinusunod nating North Star, mas kaunti ang false signals na mahuhuli natin at mas predictable ang paglabas ng profits natin. Kung mas systematic pa tayo, pwede nating i-automate sa exchange ang ladder limit sells at trailing stops para hindi tayo in control ng emotions sa mismong oras ng volatility. Lastly, alagaan natin ang psychological capital. Ang pinakamahalaga sa trading hindi lang pera, pati focus, disiplina at good sleep. Pwede tayong gumawa ng nakasulat na if-then playbook para hindi tayo naghahanap ng sagot sa Twitter sa gitna ng dump. Halimbawa, if weekly close below the 20-week EMA and fails to reclaim within 2 weeks, then reduce core exposure by 20 to 30%. Isa pa, if BTC dominance drop sharply habang bumabagsak din ang total market cap, then rotate more to cash or stables, not to alt. Ang mga ganitong simple na linya, kapag naisulat natin at nasunod natin, magliligtas ito ng sobrang stress at magsisigurong may maayos tayong harvest sa cycle na ito. Again, hindi natin kailangan hulihin ang exact top para maging profitable. In fact, ang mga traders na kumikita across cycles ay hindi yung palaging right at the top, kundi yung consistent na nagha-harvest ng gains on strength, decisive na nagka-cut on weakness, at disiplinadong nagdi-DCA out kapag late cycle ang vibes. So I hope may napulot kayong bagong aral dito kasi karamihan na nagpa-participate sa crypto hindi alam ito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.